ngayon po ay ang ikalawang linggo ng Adbyento. So ngayon po ay wait lang. Huwag po natin kalimutan na magsimba bilang pagbibigay at pagmamahal sa ating Diyos. Biblia. Dahil sabi nga po sa aklat sa talata 8, pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi. Nang sa ganun po, ang lahat na nakasaad doon ay ating masunod. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na kasiyasya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ako po si Carmen Menchi ng Amen Catholic Charismatic Renewal International Ministry. Ako naman po si Brother Gilbert sa Amen Catholic Charismatic Renewal Ministry, isang misyonaryo. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Aklat ng Mga Awit, kung narinig mo na ang tinig ng ating Panginoon, huwag na nating patigasin ang ating mga puso, sapagkat ang Diyos ang siyang ating susundan. Okay, ako naman po mga kapatid, si Brother Nick Meramon. Member po ako ng Amen Catholic Charismatic Bukandala Chapter. Sinabi nga po mga kapatid sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sister, nakamute po kayo. Ngayon po ang linggo ay tatalakayin natin ang tungkol po sa pagkakaiba ng propesiya sa panghula. Ito din po ang ating pagkakataon na magkaroon ng Bible na kung saan hango po sa mga nakaraang naming lakay tungkol po sa 4 na ebanghelista at 12 disipulo ni Jesus. Doon po tayo kukuha ng ating tanong. Subalit, bago po yan, atin muna pong bigyan ng tawagin po si Brother Nick para sa ating opening prayer. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, ang papuri at ang aming mga pasasalamat ay handog namin sa inyo sa mga oras na ito. Salamat sa buhay na ito, Ama. Salamat sa gabay, patnubay, at proteksyon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa aming paglalakbay sa buhay na patuloy po ninyo kami sinasamahan, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa mabuting balita na pagsasaluhan namin sa mga oras na ito. Patawarin po ninyo kami, Ama, sapagkat kami nagkasala sa isip, sa salita at gawa. Patawarin po ninyo kami sa aming kakulangan sa Panginoon at kakulangan namin sa aming kapwa. Sa gawain namin ito, Panginoon, pangunahan po ninyo kami. Buksan po ninyo ang bawat isip, buksan po ninyo ang aming isip at puso, hasikan po ninyo kami ng karunungan upang maipahayag namin ang inyong salita na naayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming itinataas sa dakilang pangalan ni anak na si Jesus na aming Panginoon, na nabubuhay at nagharing kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, iisang Diyos. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin na loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tuwalin rin kami sa aming mga sala para nagpapatawad kami sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami panintulot sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng tama. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak ng si Jesus. Panalangin mo kami makasalanan ngayon at kami mamamatay. Kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, Yanawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak Kapanan sa unang, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya naman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak
Espiritu Santo. Mga kapatid, ngayon po ay pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Buksan natin ang ating kaisipan at puso sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos mula sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesus na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaías, narito ang sugo ko ng aking ipagdadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng matuwid, mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At darating nga sa ilang si Juan, na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pangkain ay balat ng pulot-pukyutan. Ito ang pinahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas ng lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoong Hesukristo. Hindi po. Pakimute lang po para hindi tayo mag-feedback. Okay. Salamat sa Diyos sa hapong ito at muli na namang naganap ang kalooban ng Panginoon sa oras na ito, sa hapong ito, sa lugar na ito ng StreamYard live streaming sa pamamagitan ng Group of Believer sa pangunguna ng Amen Charismatic Renewal Ministry International. Okay po. So, sa hapong ito ay pinagdiriwang po natin yung ikalawang linggo ng Adbento. So, noong unang linggo ay sinindihan ang kandila ng Adbento o ng kandila ay sumasagisag sa pag-asa. So, yun po ang ipinapahatid na mensahe na ang unang linggo ng Adbento ay may pag-asa dahil mayroong darating na isang hari sa pamamagitan ng isang sanggol na si Jesus. At ngayon po ay isinasagisag po ngayon ang pagsisindi ng ilaw ng ikalawang kandila ng Adbento. Ito po ay nangangahulugan ng ang tawag natin kapayapaan. Okay, so ang pagsindi po ng kandila sa ikalawang Adbento ay sumasagisag na kapayapaang bigay ni Jesus sa atin. So, sa pagtatalakay natin, ang ating ngayon is prepare the way pa rin, paghahanda. Tapos sa ipoproclaim ang kapayapaan ng ating Panginoon. So, tayo ay lalakad sa landas ng
mga salita ng Diyos, sa landas ng ibinibigay ni Jesus na kapayapaan sa atin. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso. Sapagkat sinabi doon sa aklat ng mga awit na ang landas, ang salita mo'y isang tanglaw na tumatanglaw sa aking daraanan. So, ganyan po si Jesus. So, nauna sa kanya si Juan Bautista na siyang pangako ng katuparan ng ating Panginoon na sinugo ng Diyos Ama na mauna sa ating Panginoong Hesukristo. Para anong gawin ni Juan? Para ipahayag sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bakit kailangan magsisi? So, yun po yung mga katanungan doon sa pamamagitan ng ginawa ni Juan. Kasi kung iisipin natin, bakit kailangan pang magsisi na hindi pa naman dumarating ang tagapagligtas? Di ba pagka dumarating ang tagapagligtas, ay ililigtas niya tayong lahat? So, ang ibig pong sabihin ng pagsisisi kahit wala pa ang ating Panginoon, ay tinuturuan ng mga tao para pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, hindi na sila maninibago. Sanay na silang gumawa ng mabuti. So, ibig sabihin, ito po ay nakakatulong sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon na lalong mahayag ang kanyang kabutihan, lalong mahayag ang kanyang kapayapaan upang tayo ay bibigyan ng kaligtasan sa ating pamumuhay Kristiyano. So, ibig sabihin, ang landas na ating tatahakin ay ang makinig sa sumisigaw sa ilang upang ang ating mga gagawin ay isang papuri sa Diyos na darating. Kasi si San Juan ay hindi karapat-dapat man lamang magkalag ng isang sandalyas. Ibig sabihin po noon, kasi noong unang panahon, ang magkalag ng sandalyas sa kanyang Panginoon ay alipin lang. So, ibig sabihin, kahit si Juan, hindi dapat magkalag ng kanyang sandalyas. Ibig sabihin, ay ang pagdating ng ating Panginoon ay mas mababa at mayroong ang tawag nito, mayroong kapangyarihan ng humility. So, ibig sabihin, hindi kailangan ni Jesus ang mga bagay na papuri at kadakilaan. Bagkus, ito ay nagpapahayag na ang tunay na pagsisisi ay hindi sa pamagitan lamang ng isang bibig, kundi ito ay marugdog na pagsiksipag upang tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. So, ang ipinapakita dito na si Jesus ay mayroong katangian na kakaiba sa lahat ng tao. So, iyon po ang sinasabi ni San Juan Bautista na kahit man ako hindi karapat-dapat magkalag ng mga tali sa kanyang sandalyas. So, ibig sabihin kung tayo ay alipin, hindi tayo karapat-dapat kay Jesus. Ibig sabihin, wala tayong karapatan kung hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Iyon po ang sinasabi ng ating mensahe ngayong hapong ito. So tandaan natin, ang pagsisindi ng kandila ng Adbento ay isang pagtangkilik sa kapayapaan ni Jesus. Idalangin natin sa Diyos na tayo ay laging magpaangkin kay Jesus sa kanyang mga turo, sa kanyang mga aral, tayo ay magpasakop at laging makikinig sa kanyang tinig. Lalo na
sa panawagan ngayon sa ikalawang Adbento na tayo'y laging maging handa sa mga pagkakataon na ang Diyos ay kinakailangan niya tayo. Magandang hapon po sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa second week ng Advent season na kung saan kapayapaan ang iyong inihahatid po sa amin. At tulad po ng isinisigaw ni San Juan Bautista tungkol sa paghahanda sa pagdating ni Jesus, na po masimulan na namin ang pagtatambak, matambakan ang lambak, mapatag ang burol, matuwid ang daan, at mapatag na po ang aming buhay pananampalataya. So yan po ang hatid ng mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon. Sinabi sa atin ni Brother Gilbert. So ngayon po ay ang ating pong 10 tanong ay hindi po sunod-sunod. No po? So ngayon magbibigay muna po kami ng 4 na katanungan, then later on sa aming pagtalakay ay ibibigay pa po namin yung una. So kung kayo po ay handa na, ito po ang ating unang 4 na tanong. So maaari pong itong masagot ng nagsusubay niyo po itong i-replay at nais niyo. Sister, nagpuputol-putol kayo, sister. Sumali. So salamat sa paalala, brother. So ang una pong tanong, sa 4 na mga ebanghelista, sino ang 2 na kabahagi sa 72 disipulong muling tinawag ni Jesus? Ulitin ko po, sa 4 na ebanghelista, sino ang 2 na kabahagi ng 72? Di po ba nagtawag ulit ang ating Panginoon ng 72? Sino po doon ang 2 na kabilang sa ebanghelista natin? Okay, pangalawang tanong, sino sa 12 alagad ni Jesus ang nakita niya na o nakita na ng Panginoon sa ilalim ng puno ng igos? Ulitin ko po, sa ikalawang tanong, sino sa 12 alagad ni Jesus ang nakita na niya ni Jesus bago pa man sa ilalim ng puno ng igos? Katlong tanong, sino ang alagad na kabahagi sa 12 at naging unang bishop ng Jerusalem? Sino sa mga alagad ni Jesus ang unang naging bishop of Jerusalem? Pang-4 na tanong, sino sa 12 alagad ang nagsabing, nagkasala ako? Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang bahid ng kasalanan. Ka-4 na tanong, sino po sa 12 alagad ni Jesus ang nagsabing, nagkasala ako? Pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang bahid ng kasalanan. So yan po ang unang bahagi ng ating mga tanong. At sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay, muli po nating tatawagin si Brother Nick para sa pagpaliwanag, ano po ba ang kahulugan ng propesiya? Sister, sa akin po yata yon. Hindi po, hula po sa inyo, brother. Panghuhula po sa inyo. Brother Nick po yung propesiya. Okay, magandang hapon sa ating lahat, Sister Mency, Brother Gilbert. Ang prophet po, propita, ang ibig sabihin ng propita ay a person regarded as an inspired teacher or proclaimer of the will of God. Sa Tagalog, ang propita, mga kapatid, ay pinili ng Diyos upang ipaalam sa mga tao ang kalooban ng Diyos, ang layunin ng Diyos, at ang propita, mga kapatid, ay nagsisilbi siyang tagapagsalita ng Diyos. Sa makatuwid, ang Diyos po, mga kapatid, ay nagsasalita sa propita at ang propita naman po ay nagsasalita sa mga tao. Sa madaling sabi, ang propita po ay tagapamamagitan sa Diyos at saka sa tao. Ang propesiya po, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng propesiya ay
prediction something to come. Prediction something to come is inspired declaration of divine will and purpose. Ibig sabihin mga kapatid, kapag sinabing inspired, ang tao nagsasalita, inspired. Kapag sinabing divine, ay wala na hong yan, talagang sa Diyos po nang gagaling. At ang purpose po ng Diyos ipinapahayag po sa mga propeta, at ang mga propeta naman po mga kapatid ay nagpapahayag sa tao. Ulitin ko po mga kapatid, ang propeta ay tagapamamagitan, tagapagsalita, nagsisilbing tagapagsalita ng Diyos. Para po malaman natin ang sinasabi po ni Moises, babasahin ko po itong teksto na to. Sinabi ni Moises, mababasa po natin ito sa Deuteronomio chapter 18 verse 21 to 22. Ganito po ang sinabi ni Moises. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya, huwag niyo siyang katakutan. Maliwanag po mga kapatid na ang Diyos kapag nagsalita sa propeta, lahat po yan nangyayari. Yun lamang po ang ko sa meaning ko sa propeta at sa propesiya. Marami po salamat, Brother Nick. Ngayon naman po, aalamin naman po natin kay Brother Gilbert, ano naman po ang kahulugan ng panghuhula? Para po malaman natin ano ang pagkakaiba ng propesiya sa panghuhula. Okay po, magandang hapon po ulit sa lahat. Ngayon po, sa ating kapanahunan, kahit ng kapanahunan ng aking kabataan noon ay mayroon ng mga nanghuhula. Sa probinsya, uso po yung mga nanghuhula, yung mga naiingkanto. Baka nakadaplis ka ng ingkanto tapos nagkasakit ka, tapos pupunta ka na sa manghuhula at magpahula ka. Tapos ay, ang tawag nito, paghahanda ka ng manok, pakuluan. Linisin, pakuluan at huwag lagyan ng asin. Kasi ihahandog doon sa mga nasagasaan o na ano natin na nasagi, ang ibig sabihin. Nangyari na po yan sa buhay namin noong kami ay bata pa. Nauso po yan sa probinsya. Kaya tuwing magkakasakit, pupunta ka agad sa manghuhula. At kapag ka naalaya na yung nasagian mo, gagaling ka na. So, yun po yun. So, ano ba ang definition o panghuhula? So, katulad kanina, sabi ni Brother Nick, inspired by the Holy Spirit kapag sinasabi nating propeta o mga prophetic declaration na galing na mensahe sa ating Panginoon na inspired by the Holy Spirit. Ngayon naman po, ang definition ay o panghuhula ay inspired din po. Tama, inspired din, pareha sila may inspired. Okay. So, ang inspired, seeking the future, yung mga nanghuhula sa mga hinaharap, inspired by the devil naman po. So, sabi nga, kapag ka mayroon daw mga naingkanto, yan po ay mga devil, mga falling angels from heaven, binagba sa lupa. So, yun po yun. So, sila po ay nakapagpagaling din ng mga may sakit. So, ibig sabihin, seeking the future inspired by the devil. Kahit sabihin natin na sila ay nagkatotoo yung kanilang mga sinasabi, pero yun ay sa pamamaraan ng diablo. So, pwede nating basahin po sa aklat ng Deuteronomio, chapter 18, verse 10. So, dali ko kayo sa Deuteronomio, chapter 18. So, Deuteronomio, chapter 18, verse 10. Okay. Sabi dito, sino man sa inyo, huwag magsunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gawin ang mga ginagawa ng mangkukulam. So, kita nyo ha, verse 10 yan, ang sabi ng Deuteronomy, huwag daw magsunog ng mga anak para ihandog.
At huwag ding manghuhula at huwag gawin ang ginagawa ng mangkukulam. So, ano pa? Anong sinasabi sa verse 14? Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal sa inyo. So, ipinagbabawal ng Panginoon nating Diyos doon sa aklat ng Deuteronomio, chapter 18, verse 10 at 14. So, maliwanag po na huwag gawin ang manghuhula at ipinag-uutos sa atin ng Diyos. So, kita nyo ha, hindi tayo ang may gawa nito o hindi natin to sabi-sabi lang. Sapagkat, iyon ay maaring makapagdulot ng hindi mabuti sa ating kapwa, maging sa ating sariling sambayanan. At kinapupuotan ng Diyos ang mga ganong uri. Sa aklat po ng Sirach. Okay, daling ko kayo sa aklat or Eklesiastiko. So makikita po natin dito sa aklat ng Eklesiastiko, chapter 34, verse 5 to 7. So sabi po dito, ang mga hula, pangitain at mga panaginip ay kahangalan, sapagkat kung ano ang inaasam-asam ng isang tao ay siya namang inilarawan ng kanyang guni-guni. So, yun po, narinig po ninyo ha. Hindi dapat pahalagahan ni numan ang panaginip, liban na lamang kung iyon ay talagang pangitain mula sa kataas-taasang Diyos. So, yan po no, marami na ang nalinglang ng mga panaginip at mga umaasa dito ay napapahamak. Yan po ay babala sa atin ng Panginoon na ang sino mang gumagawa ng iyon ay maaring magkamit ng kapahamakan at wala sa kanya ang biyaya ng ating Panginoon. So, naalala ko yung bata kami, pumupunta talaga kami sa manghuhula tapos gumagaling naman. Pero hindi namin alam, it was the falling angel who gives the cure. So, kita natin, sila din ay nagpapagaling. Pero, subalit, hindi kinalulugdan ng Panginoon ng Diyos ang ganong uri ng mga gawain. Kaya, iyon ay ipinagbabawal ng ating Panginoon. Sa aklat naman ng Kronika, ikalawang Kronika, so basahin ko sa inyo ang aklat ng 2 Kronika, chapter 33 verse 6. Okay. 33 verse 6. So makikita po natin, sabi dito, ang mga anak niyang lalaki ay sinusunog niya sa libis ng Ben Himon bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa mga panghuhula, pangkukulam at salamangka. Nagpupunta rin siya sa mga sumasangguni Walang sound, brother po. Brother Gilbert, wala pong sound. Okay po. So, narinig nyo po yung sa aklat ng Kronika? Narinig nyo po? So, nagalit si Yahweh sa mga taong sumasangguni sa mga espiritista at gumagawa ng mga salamangka dahil iyon ay ipinagbabawal sa ating Panginoong Hesus. At ito rin po ay nagpapatunay po si Apostol San Pablo
tingnan po natin sa mga gawa ng mga apostol. So, sa mga gawa ng mga apostol, sabi dito, sa gawa 16, Kapitulo 16, 16. So, sabi dito, isang araw, nang kami papunta sa puok dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakapagpanghula dahil sa sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Marami ng araw na ginawa niyang iyon. Kaya't nainis si Pablo, hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutusan ko sa iyo sa pangalan ni Hesus. Wala pong sound, Brother Gilbert. Sound po. Okay. So, napakinggan ninyo yung sa gawa 16 na yung isang batang alipin na nakagawa ng mga pagpapagaling, pinagkakitaan siya ng amo niya. Kaya siya nakapagpagaling kasi sinapian siya ng masamang espiritu. So, dahil sa inis ni Pablo, inutusan niya ang masamang espiritu na lumukob doon sa bata at pinalayas niya. At gumaling ang bata. Kaya siya nainis doon kasi sinundan-sundan siya ni Apostol Pablo. At lagi niyang sinasabi na ang mga taong iyan ay mga lingkod ng Diyos. Pakinggan niyo sila sapagkat nagsasalita sila sa inyong kaligtasan. So yun yung sinasabi ng bata. So kung isipin natin, maganda yung kanyang sinasabi. Pero bakit na-discern ni Apostol San Pablo na may masamang espiritu pong sumapi sa kanya? Kasi hindi sa Diyos nanggaling ang kanyang kapangyarihan. So, dahil doon, ginawa ni Apostol Pablo, pinalayas ang masamang espiritu doon sa batang iyon. Bakit? Nanghuhula po siya. At kahit nakikita niya ang hinaharap, ipinagbabawal ng Panginoon na gawin niya iyon sapagkat iyon ay kasuklam-kusuklam sa ating Panginoon. So, yan po ang pagpapaliwanag tungkol po sa panghuhula na hindi galing sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay may nangyari sa iyong mga ganung bagay, para hindi tayo mailigaw, ang payo po ng ating mga nakakataas na authority of the church, katulad ng mga exorcism priest, so ipinapayo nila na kung mayroon kayong kakaibang pangitain, isanggunin ninyo sa inyong, kung saan kayong parokya na sasakop, isanggunin ninyo sa inyong mga pari o kura-paroko o paring na mayroong kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu para ma-identify kung iyan nga ay gawa ng mabuting espiritu. At sila ang magdi-declare niyan at hindi yung may nakaganapan ng mga pangitain. So, para hindi bakit kailangan nating isangguni sa mga otoridad ng ating simbahan? Para hindi tayo mailigaw at mailigaw ang marami. Kasi, di ba, kapag ikaw ay nanghuhula, marami kang tao na mailigaw. Kasi maniniwala sila sa iyo. Dahil sabihin mo galing sa Diyos. Pero, iyan ba ay may katotohanan? Sino ba ang nagpapatunay niyan para sa iyo? Dahil ba naganap? Ang kaganapan ng ginawa ng masama ay kapangyarihan din iyon. So, pwede nilang malaman ang mga hinaharap. So, mag-ingat po tayo sapagkat sa panghuhula ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos unless kung ito ay inspired by the Holy Spirit or na iparating natin sa may otoridad upang maitanghal na ang iyong nakita ay sa Diyos nga galing. At malalaman din nila ito kung ito'y galing sa masama. Sapagkat ang nanggaling sa masama ay hindi mananaig
sa kabutihan ng Diyos. So, yun po ang ibig sabihin ng paliwanag tungkol sa divination or panghuhula. So, sana po ang mga kaalamang ito ay nakapagdagdag sa ating kaalaman. So, para tayo ay matuto, maghanap kayo ng mga pwede niyong panoorin na under the authority of the Church of the Holy Catholic Church, sapagkat iyon po ay makikitaan natin ng magandang aral. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat. Marami pong salamat, Brother Gilbert. Although nagpuputol-putol po ang inyong linya, pero nawa po ito ay gawa po ng ating net at tensyahan niyo po sa paliwanag ni Brother Gilbert at sa paliwanag ni Brother Nick kung alin ang sa Diyos at alin ang sa kalaban. So pag sinabi natin propeta, yan ay sugo ng Diyos, at kapag sinabi natin manghuhula, yan ay sugo ng mga dyablo. Kaya po alam ko po na nakaka-relate po tayo ngayon dahil alam po natin na hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin po ang mga nagpapahula at marami pa rin po ang talagang humahabol-habol. Katunayan, mayroon tayong isang sikat na manghuhula ngayon na kahit nga sa isang TV program ay kanyang isiniwalat sa bayan kung sino itong manghuhula na ito. At parang pakiwari natin ay marami naghahabol sa kanya. At sana po sa hapon na ito ay naliwanagan po tayo. Okay? So, para po sa ating ikalimang katanungan, ito na po yung number 5 nating question sa ating Bible quiz. Number 5 question, sino po sa 12 disipulo ni Jesus ang kanyang kamukha at kamag-anak? Siya nga po ang disipulo ng mga imposible. Ayan po. Ulitin ko po ang panglimang tanong, sino sa mga disipulo ni Jesus ang kanyang kamukha at lagi niya nga itong hawak ang larawan ni Jesus, no? At siya po ay kamag-anak at siya po ay ang disipulo ng mga imposible. So sa ikalibang tanong, sino po ang tanging disipulo ni Jesus na ang martyrdom o sa kanyang pagkamatay ay naitala sa aklat ng Bagong Tipan? Sa Acts 12, chapter 12, verse 2. Sino po sa 12 disipulo ni Jesus ang tanging nakatala ng pagkamatay niya bilang martir sa Bagong Tipan? Ito po ay matatagpuan sa Acts 12 at verse 2. Pangpitong tanong, sino sa mga disipulo ni Jesus ang nagwika ng My Lord and My God? Sino po sa 12 ni Jesus ang nagwika ng My Lord and My God? So hanggang dyan muna po at mamaya po uli yung natitirang dalawang tanong sa ating huling bahagi. So ngayon po, alamin po natin, sino-sino ba itong mga propeta? So dito po sa aklat na Araling Pang-Biblia, ito po ang ating reference book at hindi po tayo nagagawa-gawa lamang. Ito po ay nakatala dito ang mga propeta ng banal na kasulatan. So nakalagay po dito, dalawa ang uri ng propeta. Yung una sa Lumang Tipan, noong panahon ng mga Hudyo, sila yung mga propeta na nakalagay o nakasulat sa mga aklat ni Josue, mga hukom, 2 aklat ni Samuel, 2 aklat ng mga hari. Sa katunayan po, hindi sila mga tunay na propeta. Ano po? Kung ang ating babasihan ay yung kahulugan ng pagkapropeta. Subalit, ganun pa man, sila ay kinikilala mga naunang propeta. Okay. So sa later parts naman po, itong mga tinatawag na huling propeta. Dito na po lumitaw yung mga dakilang propeta. At ang isa dyan po ay tatalakayin ngayon ni Brother Nick. Sino po itong 4? Meron po tayong 4 na dakilang propeta. Sila po ay sina Propeta Isaias, Propeta Jeremias, Propeta Ezekiel, at si Propeta Daniel. So ngayon po, tatalakayin ni Brother Nick si Propeta Isaias.
Okay, maraming salamat, Sister Mincy, Brother Gilbert. Maraming salamat. Ngayon po, tatalakayan ko po ang isa sa tinatawag na major prophet, si Isaias. Si Isaias po mga kapatid, sa English ay Isaiah, sa Hebreo naman po, ang pangalan na Isaiah ay Yeshayahu, at ang ibig sabihin, God is salvation. Mga kapatid, ang propeta po ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, kagaya ng sinabi ko kanina, upang ipaalam sa mga tao ang kanyang kalooban at ang kanyang layunin. Ang propeta ay nagsisilbing tagapagsalita ng Diyos sa mga tao. Ngunit itong si Isaias mga kapatid ay kakaiba. Natatangi po siya mga kapatid sa lahat ng mga propeta. Bakit? Sapagkat kung atin pong titingnan ang propeta, pinili ng Diyos. Ito po si Isaias, ang kanyang sarili ay inintroduce niya sa Diyos. Yun po yung napakaganda, inintroduce niya niyang sarili sa Diyos. Ngunit bago ko po tatalakayin ang ang propeta na si Isaias, ito po yung tatalakayin ko mga kapatid, mayroon pong tatlo. Una, si propeta Isaias, mga kapatid, ang kanyang pagiging propeta. Una, paano siya nagiging propeta? Ikalawa, ang kanyang mga propesiya. Ikatlo, ang kaganapan ng kanyang mga propesiya. Yun po yung tatalakayin ko mga kapatid. At ang buhay ni Isaias mga kapatid, siya po ay ipinanganak, sabi nga po sa mga history, siya po ipinanganak sa Huda. Wala po siyang katayakan kung anong pizza ipinanganak, ngunit sinasabi po sa mga historian, siya po ay napapaloob sa 800 BC before Christ. At ang kanyang kamatayan, wala rin pong katayakan na pizza, ngunit sinasabi po, nasa pagitan daw ng 700 to 600 BC before Christ. Yun po yung kanyang kamatayan. At tinawag din po siya mga kapatid na isang propetang Hebreo. Yan. At siya po yung nagbigay ng propesiya tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. 700 years ago bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang tatay naman mga kapatid, kanyang father, ay ang pangalan si Amos. Marami pong nagsasabi ng mga historian na maaring si Amos na isang propeta din daw ang kanyang ama, yung kabahagi ng 12 minor prophets. Ngunit mas nakakalamang po talaga na ang Amos na yon ay Anon, hindi yung propeta na si Amos. At si propeta Isaias mga kapatid, siya po ay nagmula sa tinatawag na maharlikang pamilya. Ngunit ang kanyang simpatiya mga kapatid naroon sa mga tinatawag na salat sa buhay, mga mahihirap. Yun po yung kanyang simpatiya. Siya po mga kapatid ay nabubuhay. Siya po mga kapatid, nag-umpisa po siyang magministre bago po mamatay ang hari na si Uzzias. Siya na po yung nagmi-ministry, nagpapahayag na po siya ng salita ng Diyos bago pa po mamatay si Haring Uzzias. Nung namatay po si Haring Uzzias mga kapatid, siya po ay nagkaroon ng vision o pangitain. Ito po, babasahin ko po yung kanyang pangitain. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Ganito po ang sinasabi mga kapatid. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko, yun po yung pangitain, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay napuspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanyang tinig ay nainig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at
at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, sabi ni Isaias, narito po ako ang inyong isusugo. Kaya ko po sinasabi kanina na natatangi po si Propeta Isaias sapagkat kung atin pong balikan mga kapatid yung kapanahunan ni Moises, hinirang po si Moises ng Diyos upang iligtas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo. Ngunit makikita natin na napakahina yung loob. Nangangayaw na po si Moises. Ngunit makikita po natin dito sa si Propeta Isaias na inintroduce niya ang kanyang sarili. Sinabi niya, sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isusugo. Sabi ni Propeta Isaias. Kaya po natatangi po si Propeta Isaias mga kapatid. Ayun, tatalakayin ko po mga kapatid ang kanyang mga propesiya at ang mga kaganapan nito. Makikita po natin mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, siya po'y nagpapahayag ng mabuting balita. Mapapansin po natin na siya po'y nagkukot sa aklat ni Propeta Isaias. Yun, mapapansin po natin yun. At yung binasa po natin na ebanghelyo po natin ngayon, nagmula po yan sa aklat ni Propeta Isaias. Yung sinasabing tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Yun po yung Isaias chapter 40 verse 3 and 5. Ganito po yung propesiya. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahayag ang kalawatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng mga tao. Si Yahweh mismo ang magsasabi nito. Makikita po natin na ito po yung pahayag ni Isaias. Kaya ko po sinasabi kanina na ang propeta ang tagapamamagitan sa tao at saka sa Diyos. Kung ano yung ipinapahayag ng Diyos sa mga propeta, yun din po yung ipinapahayag ng propeta sa mga tao, yung tunay na propeta mga kapatid. Babasahin po natin yung kaganapan nito mga kapatid, yung kaganapan. Ito po yung kaganapan. Pwede niyo pong ilista ito mga kapatid. Ito yung kaganapan doon sa binasa ko, Isaiah chapter 40 verse 3 and 5. Ito po yung kaganapan. Marcos chapter 1 verse 1 to 8. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, tulad na nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipinadalang nauna sa iyong ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag na isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Sino po ba itong laman ng propesiya ni Isaias? Wala na pong iba kundi si Juan na tagapagbautismo. Sinabi na Juan, gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran at dumating nga si Juan na tagapagbautismo na nangangaral. Pagsisihan yung talikuran yung mga kasalanan. Mababasa din po natin ito mga kapatid sa Luke chapter 3 verse 3 and 6. Ganito po yung sinasabi. Sa gayon natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Yung hula po mga kapatid, yung propesiya, Isaiah chapter 40 verse 3 and 5, ang kaganapan mababasa po natin sa Lumang Tipan sapagkat ang Lumang Tipan po mga kapatid, sabi nga nila, nakatago doon ang Bagong Tipan at ang nagpapahayag ng Lumang Tipan ay ang Bagong Tipan pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi, sa gayon natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, si Juan Bautista po ito mga kapatid. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at patag ang bawat burol sa bundok. Magiging tuwid ang
Daang liko-liko at patag ang daang bako-bako at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng gagawin ng Diyos. At dito rin po ipinapahayag mga kapatid yung isang birhen na naglilihi na isang sanggol na lalaki at tinatawag na Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 14, ganito po ang sinasabi, dahil dito siya mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. At ang kaganapan na yun mga kapatid, kaya ipinapahayag ko po yung propesiya ni Isaiah at ang kaganapan ng kanyang propesiya, yun po yung Isaiah chapter 7 verse 14. At ang kaganapan po doon mga kapatid, Mateo chapter 1 verse 23. Ganito po ang sinasabi, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Mateo chapter 1 verse 22 to 23. Na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. At ang kasunod mga kapatid, yung ipinapahayag po sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 2. Ito po yung mabuting balita ng kaligtasan at pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalaya sa mga bilanggo. Ito babasahin ko po mga kapatid yung kay Propeta Isaiah chapter 1 verse 2. Tapos titingnan natin mamaya yung kaganapan. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, ito pala yung noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahiyan ang lupain ng Sibulon at ang lupain ng Niptali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, dadaanan papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Sinabi, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Makikita po natin ito mga kapatid, ang kaganapan sa Mateo chapter 4 verse 13. Ganito po ang sinasabi. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na inirahan, kundi sa bayan ng Capernaum, na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Sibulon at Niptali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, lupain ng Sibulon at lupain ng Niptali, daanan papunta sa lawa na ibayo sa Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa makatuwid mga kapatid, kung titingnan po natin, mahaba po ito mga kapatid, kung titingnan po natin, basahin po natin lahat, ang mga propesya ni Propeta Isaiah mga kapatid, lahat po yan mayroon pong kaganapan. Tutuloy na po ako sa bandang huli mga kapatid, sapagkat maiksi na lang po ang oras namin. No? Babasahin ko po itong Isaiah chapter 61 verse 1 and 2 mga kapatid. Ganito po ang sinasabi. Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita ng mga inapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Pag binasa po natin yung kaganapan nito mga kapatid, makikita po natin ito sa Luke. Makikita po natin ito mga kapatid sa Luke chapter 4. Luke chapter 4 verse 17. Ganito po ang sinasabi. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi. Diretso na ako mga kapatid sa pinakahuling bahagi ng mga propesya ni Propeta Isaiah. Marami po ito, kaya kung siguro mga 2 oras po mga kapatid, kaya tatapusin ko na si pinakahuling bahagi ng aking pagtalakay po sa
sinasabi kong ang pagkatao at pagiging propeta ni Isaias, una, ang kanyang mga propesya, ikalawa, at ang kaganapan yun po yung ikatlo, mga kapatid. Kapag binasa po natin yung Isaiah chapter 53, makikita po natin dito, mga kapatid, na ipinapahayag ni Propeta Isaias ang daranasin ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa pagkamatay sa krus. Makikita po natin dito, mga kapatid. Babasahin ko na po, mga kapatid. Umpisahan ko po sa Isaiah chapter 53 verse 3. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay nang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasusugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakataktang patayin, parang kordirong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Yun po yung pahayag ni Propeta Isaias, mga kapatid, sa noong pong panahon po ng ating Panginoon Jesucristo ay ipinagkanulo ni Judas po. Mababasa po natin yon sa Mateo chapter 27. Makikita po natin doon. Yun po yung kaganapan sa propesya po ni Propeta Isaias chapter 53. Si Jesus dinakip, binugbog, dinuraan, ipinako sa cross hanggang mamatay. Wala pong tumulong sa kanya, mga kapatid, sapagkat nag-alisan po lahat ng kanyang mga alagad. Yun po ang pahayag ko po sa buhay ni Propeta Isaias at ang kanyang pagiging propeta, ang kanyang mga propesiya at ang mga kaganapan nito, mga kapatid. Ang aral po sa atin dito sa buhay po ni Propeta Isaias, kagaya po ng sinasabi ko kanina, yung sa pangitain po, mga kapatid, hindi po siya hinirang, kundi siya po yung nag-introduce sa kanyang sarili sa ating Panginoong Diyos upang magiging propeta. Sinabi nga niya, narito po ako ang inyong isugo. Bago po yung mga kapatid, ipinapakita po ng mga sirapin sa kanya, sapagkat nakita po niya na umaawit ang mga sirapin ng banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang sirapin po, mga kapatid, para maunawaan po natin, ang tawag po doon, heavenly being na malapit sa Diyos. At makikita po natin, pag sinabi pong malapit sa Diyos, sila po yung ang sirapin, sila po yung anghel na nasa pinakamataas na kalagayan. At kung titingnan po natin ang buhay ni Isaias, mga kapatid, inamin po niya na siya na kawawa ako sapagkat ako'y makasalanan. Lumapit po ang sirapin sa kanya at tinampi yung baga sa labi niya. Sinabi ng sirapin, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Doon po niya narinig si Yahweh, ang Panginoong Diyos. Doon po niya narinig, mga kapatid. Yun po yung pangitain, vision po ni Propeta Isaias. Doon po siya, mga kapatid, isinugo ng Diyos. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Yun lamang po, mga kapatid. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Brother Nick, sa husay ng pagkakapaliwanag nyo tungkol sa buhay ni Propeta Isaias. So, sa ating mga nagsusubaybay, malaki pong karangalan na tayo po ay nagbibigay tayo ng panahon sa mga ganitong pagkakataon na kung saan atin pong naiintindihan, nalalaman ang ilang mga bagay na malabo pa po sa atin, lalo na sa mga kasalukuyan. So, maliwanag po na isa sa mga dakilang propeta, si Propeta Isaias. Ano po? Tulad nga po ng sinabi sa atin ni Brother Nick, siya po ay kakaiba kung ikukumpara po natin siya sa mga nauna ng mga sugod ng Panginoon na sila mismo ang hinirang, subalit sila po ay nag-aalinlangan, nagtumatanggi, subalit itong si Propeta Isaias, siya mismo po ang nagpakilala sa Panginoon na maging sugo ng ating Diyos. Ayan. So, nawa po may naunawaan tayo at may naintindihan at nawa po yung mga talata na binigay sa atin ni Brother Nick buhat sa ating Biblia
ay muli po nating mabuksan at sa ganon lalo nating maintindihan kung tayo mismo ang magbabasa nito. So muli po, Brother Nick, marami pong salamat. At para po sa pagpapatuloy ng ating katanungan, tayo po ngayon ay nasa ika-8 tanong na. So ang number 8 na question, sino sa mga apostoles ni Jesus ang nagwika? Ipakita mo naman sa amin ng Ama at sapat na yan sa amin. Muli po, sino po sa 12 apostoles o disipulo ni Jesus ang nagwikang ipakita mo sa amin ng Ama at sapat na yan sa amin. At ang pang-siyam na tanong, sino ang magkapatid na tinawag ng ating Panginoon at na agad namang tumugon? Sila ay magkapatid na mangingisda na tinawag ng ating Panginoon at agad nilang iniwan ang kanilang lambat. Lambat po ang iniwan kasi dalawa po yan na magkapatid na nag-iwan din. Isa, yung dalawa na magkapatid, iniwan po ang kanilang bangka. Pero ito po, iniwan ang kanilang lambat. Okay. So ngayon po sa number 10 na question, sino po ang ating unang ibanghilista na siyang isa din sa mga 12 disipulo ni Jesus? Ang una pong ibanghilista natin na kabilang din sa 12 disipulo ni Jesus. So dyan po yung ating 10 tanong dito po sa ating Bible quiz. At ngayon po, tinatawagan na po natin si Brother Gilbert. Brother Gilbert, nasa na po kayo para po sa ating healing message. Okay po. Magandang hapon po ulit at tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Pero po bago na, magkaroon po muna tayo ng announcement. So sa mga makapanood ng video ito, tandaan nyo po yung mga tanong at pwede nyo i-comment sa video na ito ang inyong mga sagot. At sa sunod naming pagtalakay sa susunod na linggo ay malalaman na po kung sino ang mananalo ng mga papremyo na inihanda ng ating kapatid. Okay. So ngayon po, paalala po sa lahat, kung kayo ay manonood ng video, huwag niyo pong kalimutan ang video namin at panoorin din po ninyo ang mga video nila ni Adrian Milag at sa punto por punto kay Father Darwin at gayon din po ang ating pong kasama sa Faith Defender sa Cebu, sila si Wendell Talibong at gayon din si Dora at saka yung Pastors Association of Pastors ngayon ay Catholics na po, sila si Brother Noe Dora. So yun po ay malaking maitulong sa ating pananampalatayang Katoliko upang manumbalik na po ang ating mga kapatid na naliligaw ng landas. Kung narinig mo ulit ang tinig ng ating Panginoon, huwag niyo nang patigasin ang iyong puso. Bumalik na po kayo sa ating pananampalataya. So, ngayon po ay Advento, kulay violet ang mga ating pagdiriwang, ang ating motif, kulay violet, tanda ng pagsisisi, paghahanda sa ating Panginoong darating. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Ang Panginoon ay nandyan sa atin. Hindi siya nagdadalawang isip na tayo samahan sa gawaing ito upang makihati sa bahagi ng biyayang espiritual na ibinigay sa atin ng Diyos. At sa bahaging ito, ang lahat ng may panalangin ng kagalingan sa kanyang pagdarasal, kanyang kahilingan, sa pangalan ni Jesus, ito'y kanyang tutuparin dahil siya ang Diyos. Siya ang ating pinupuntahan sa oras na ito, sa live stream na ito, siya ang nandirito sa pamamagitan natin. So, sino ka man na nakikinig ngayon, asahan mo, tiyak yun, ang iyong kahilingan ay matutupad sa pangalan ni Jesus. At ang kahilingan ni Rolando Tambiao
Crispina Kinalayo ang kanilang kagilingan, hindi nalilingid sa kaalaman ng Panginoon. Ipagkakaloob ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sa hapong ito, mihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at pagkakasala kay Kristo na siyang bumubuhay sa atin sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. At isama natin sa ating mga panalangin ang mga tao na naliligaw ng landas at sumasakabilang pananampalataya na hindi tatag ni Kristo. Nawa ay sila ay kalugdan ng Panginoon at patuloy hipuin at makabalik na sa tunay na pananampalataya na ititinatag ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan ng Iglesia Katolika. Hinihiling natin sa pangalan ni Jesus na sila ay makabalik. Ngayong hapong ito, itinataas natin sa ating Panginoon sa pangalan ni Jesus ang lahat ng may karamdaman na nasa ospital, dumaranas ng mga virus, dumaranas ng sakit, cancer, ang lahat ng makapakinig sa channel na ito ay magkakamit ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. At gayon din, ang lahat ng mga frontliner na nag-aalaga ng may sakit, sa pangalan ni Jesus, bibigyan kayo ng lakas upang paglingkuran ang mga tao na may pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Ngayong hapong ito, itinataas din po namin ang aming bansang Pilipinas sa pamamagitan ng aming mga presidente, si Duterte, si President Duterte, ang ating mga kongreso, ang ating mga senador. Pagpalain sila ng Panginoon ng kabutihang loob upang patuloy paglingkuran si Kristo sa pamamagitan ng mga taong may angking kababaang loob. Sa hapong ito, tinataas din po namin ang lahat ng mga misyonaryo na naglilingkod sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tatanggap sila ng mga biyaya ng kapangyarihan upang harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Gayon din sa hapong ito, itinataas namin ang aming mga kura paroko, ang aming kura paroko sa Lancaster, si Father Engelbert. Gayon din sa kura paroko sa Bukandala, si Father Bernie Gasilo. Father Bernie. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sa gawain ng paglilingkod ay patuloy silang maging malakas sa pananalig at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Itinataas din po namin ang kaparian sa buong mundo. Nawa patuloy na paglingkuran ang Diyos sa pangalan ni Jesus. At gayon din, Panginoon, ang aming mga obispo, itinataas namin sa pangalan ni Jesus na patuloy nilang kalingain at gabayan ng kawang iniwan ni Jesus. Gayon din ang aming Pope Francis. Pagkalooban siya ng lakas, kagalakan, inspirasyon na patuloy ihayag ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng kanyang pinamumunuan. Sa pangalan ni Jesus. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga ministry ng Amen Ministry, mga preacher ng Amen Ministry mula sa Las Vegas, sa California, sa Canada, sa Pilipinas, sa Libitwi sa pangungunan ni Brother Ernie. Gayon din sa Dasmariñas sa pangungunan ni Brother Nong. Sa Marinduque sa pangungunan ni Brother Rolly. Sa Taal sa pangungunan ni Sister Chona. Gayon din sa Diparo. At gayon din po, Panginoon, dito sa Bukundala sa pangungunan ni Sister Elsa. Nawa magkaroon ng katatagan at patuloy maihayag ang kabutihan ng Panginoon, ang the great Amen, the Lord's name in heaven. Amen. Nawa ay patuloy at maganap ang katuparan sa lahat ng pangako ng ating Panginoong Yahweh. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ang lahat ng aming samot dalangin, pasasalamat at pagpupuri
ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, kaisa ng panalangin, ang intercession ng mahal na Birhing Maria na may kalinis-linisang puso, at sa tulong ng mga anghel na napagtagapagtanggol ng mga Kristiyano upang ilayo sa gawa ng Diablo, at gayon din sa lahat ng mga banal na santo sa langit, ipanalangin mo kami at tulungan magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Brother Nick, paalam na po kayo. Okay, muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig sa amin. Nawa po sa ating paglalakbay sa buhay, kasama po lagi natin ang ating Panginoong Diyos upang tayo pagpapalain, ligtas sa lahat ng araw. Amen. Amen. Salamat po, Brother Nick. Brother Gilbert, baka gusto niyo pong imbitahan yung mamayang alas 7? Opo, iniimbitahan ko po kayo panoorin ang ating Divine Mercy Formation sa diocese po ng live streaming ng diocese ng Divine Mercy ng Mandaluyong. Alas 7 po, panoorin niyo po 'yon sapagkat 'yun po ay mga magagandang pakinggan para ang ating pananampalataya ay mapaunlad sa pamamagitan ng mga talk na 'yon sa gawain nating simbahang Iglesia Katolika. Muli po, maraming salamat. Magandang hapon po. At dito po nagtatapos ang ating session tungkol po sa ating Bibyeral. Muli po tayo magkita sa linggo, the same time. Ating pong patuloy na i-like, i-share, at i-follow po. Ito po sa ating group of believers, sa ating pong senior life page, at sa ating gospel and Bible reflection. So magandang hapon and God bless po. Paalam po. Amen. Bye-bye po.